So, hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, ito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong video na ating tatalakayin for today. And, syempre, another video, another tutorial para sa araw na ito. At nakita nyo naman siguro kung anong title ng ating video. Ang ating topic for today is kung paano mag-enroll ng disbursement account sa ating SSS. So, step by step ito guys. So, ang tabayanan nyo, kung yung i-forward or i-skip ang video para mas maintindihan at mas magets nyo ang ating gagawin for today. So, napaka-basic lang naman natin gagawin. Pero, syempre, sa mga taong hindi techie or hindi magaling sa, or what, hindi naman masasabing hindi magaling. I mean, hindi pa gaanong marunong when it comes to online or wala pang alam sa, mga ganyang bagay. Ito gagawin tayo. Mag-i-step by step tayo. So, pero syempre, bago tayo mag-start, my favorite word, kung baguhan ka pa sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the bell button para lagi ka updated sa in-upload kong video. At i-like nyo na rin ang video kahit hindi nyo gusto. At kung may natutunan ka sa ating video today, please like ang ating video. No? At syempre, i-share nyo na rin sa mga friends, family, or whatsoever na kamag-anakan or kung sino man ang ating video for today para marami manood, marami subscribe, at syempre, hindi lang kayo yung may natututunan, pati sila, o diba? So, without further ado, let's start! Before tayo mag-proceed sa ating tutorial, kailangan i-ready nyo muna yung tatlong bagay na ipapasa natin sa ating disbursement account. So, proof of account, ID card or identification document, at saka selfie or photos nyo. Proof of account, ito yung patunay na kayo talaga yung may-ari ng account na yan na i-enroll nyo kay SSS. Dapat kung ano yung pangalan nyo sa SSS, yun din dapat yung pangalan nyo dyan sa proof of account. So, meaning, hindi pwedeng kay mother mo, kay father mo, kay pinsan, kay tita, or kung kanino mang account ang i-enroll mo sa SSS. Dapat sa'yo talaga. ID card or identification document, meron silang list of valid ID na pwede lang ipasa sa kanila. At ito yon, paki-post na lang yung video para makita nyo kung ano-ano yung mga valid ID na ina-accept kay SSS. Next is selfie or photo. Gayahin nyo yung nasa picture kasi dyan ako na-reject. Kung ano yung nasa picture, ganyan na ganyan yung gagawin nyo. Hindi pwedeng putol yung kamay, putol yung ano man dyan. Dapat nakikita lahat. Even yung IDs tsaka yung ATM card na hawak niya, kailangan nakikita or nababasa dyan sa picture. So, make sure na malinaw, clear na clear talaga yung details nung nasa ID at yung mukha mo, yung mata, yung ilong, lahat. Ganyan. So, hindi naman kailangan yung tipong pati kulangot, di ba nakikita? Hindi naman ganun. Siya nga pala, maximum size natin is 3 MB. So, kung sakali man hindi umabot or lumagpas ng 3 MB yung pictures na ilalagay nyo dyan, ang gawin nyo na lang is i-crop nyo lang. Pero make sure na kahit ika-crop ay kita pa rin yung bawat detalye nung nasa picture. So, proceed na tayo. So, kung meron ka na lahat ng tatlong bagay na yon, punta ka lang sa member.sss.gov.ph. Kailangan pala guys, meron kang SSS account. Kasi kung wala kang SSS account, hindi ka rin makakapag-enroll ng disbursement account kay SSS. Pagka-login nyo at na-open nyo na yung account nyo, hanapin nyo lang yung loan tab and then apply for salary loan, calamity loan, pension loan, or anumang loan ang i-apply nyo kay SSS. To receive or credit your loan, proceed to your bank account. Please choose your preferred electronic loan disbursements below and click here to supply necessary details. So, i-click nyo lang yung nakalagay na here na blue. So, reminder lang guys, bank account details and mobile number should be valid, active, and should not be among the following: closed account, dormant account, account name difference from member name, dollar account, frozen account, incorrect bank account, invalid mobile number, joint account, not an existing account, difference disbursing bank, prepaid account, time deposit account, or with restrictions. Kung may time kayo magbasa, basahin nyo lahat. Then, after nyong basahin yan, click nyo lang yung I certify and then
mag-proceed na kayo. Sa disbursement account, merong dalawang klase. Kung wala kang bank account, meron silang ina-accept na e-wallet account. Sa bank account, yan yung mga Union Bank, RCBC, BDO, or etc. Sa e-wallet account, meron silang mga e-wallet kagaya ng Coins.ph, DBP Cash Padala through Mlulir, GCash, Maya Philippines Incorporation, Tayo Cash Incorporation, Universal Storefront Services Corporation, and ZYBI Tech Incorporation. Pag nakapili na kayo kung anong bangko ang ilalagay nyo, it's either bangko nyo or e-wallet bank nyo, then proceed na kayo sa next step. So, yan, fill upan nyo lang yan. Ilagay nyo kung anong bangko or e-wallet account yung meron kayo dyan. So, kung GCash, lagay nyo yung GCash number nyo. Retype nyo lang doon sa isang nakalagay confirm bank account number. Retype nyo lang yung GCash number nyo. After nyan, lagay nyo na yung inyong yung unang-unang video natin kanina, yung proof of account, ID card, your valid ID nyo, and then yung selfie or photos nyo. Pag na-upload nyo na yung tatlong yan, yung proof of account, ID card, or valid ID, or yung selfie or photos nyo, syempre, make sure na i-double check nyo yung mga tinype nyo, kagaya ng account number, kailangan correct yan. So, pag na-double check nyo na at okay na, sa kanya naman pindutin yung box, I certify and then enroll, and then okay. And ayan na, meron ka ng enrollment confirmation. You have successfully enrolled your bank account details, your mobile number to SSS. So, makalagay dyan yung mga transaction number na talagang confirmed na meron ka nang na-enroll. Pero, it doesn't mean na enrolled na talaga siya. Kailangan pa yung i-approve ni SSS. So, nakikita nyo yung active disbursement account. Yung UCPB, yan yung account na in-enroll ko before. Kaso kasi yan ay payroll account. So, yan ay hindi na active. So, once na mag-loan or mga benefits na kailangan ilagay or ipapasok ng SSS sa account ko na yan, sa UCPB, hindi na siya papasok kasi nga inactive na yung account na yan. Kasi payroll account yan eh. So, kaya itong Union Bank, yan na talaga yung pinaka-ATM ko na hindi talaga galing sa company ko, yan mismo yung bangko ko. So, yan yung in-enroll ko ngayon. So, yung in-enroll ko ngayon na Union Bank, hindi pa siya na-approve for branch approval pa siya ng SSS. I-check nila yung mga isinabit nating documents kanina. Yung isa naman na active disbursement, yan yung nilagay ko nung dati, nung nag-loan ako sa SSS. I-DD ako na yan once na active na itong kay Union Bank. Pero kung dalawa rin yung disbursement account niyo, wala namang problema doon kung hahayaan yung naka-active yung isa. Yung sa akin kasi for payroll siya, so inactive na yan, wala na naman kwenta yan. Mamaya magkamali pa ako, mailagay ko pa yung UCPB, diba? So, mangyari, i-close ko na yan dyan, tatanggalin ko na siya dyan sa aking SSS. Doon na tayo kay Union Bank. So, yun lang naman guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Huwag yung kakalimutan mag-subscribe. I-share nyo na ito sa inyong family, sa inyong friends, etc. Itong video na ito para may matutunan sila at para dumami yung ating subscribers. And before tayo mag-end, syempre gusto ko mag-shoutout. Thank you so much sa lahat ng aking subscribers at sa lahat ng sumusuporta sa Clarine. Hello sa inyo! I hope ma-meet ko kayo someday kung sino man kayo. Salamat sa mga nagko-comment, sa walang sawang nanonood kahit na unlimited, bulol-bulol ako magsalita. Napapansin niyo ba? Napaka-bulol ko. Pag tuloy-tuloy yung sasalita na bubulol ako, hindi ko alam. Ang Curtis lang, peg. Pero seryoso, ako ba't nabubulol ako? Pero yun nga, before tayo mag-end, shoutout sa lahat ng subscribers ko sa 4,621. Hindi ko na alam kung ilan yung subscribers ko kasi hindi ko na i-check kanina. Pero Lord. Pero guys, thank you so much and bye! Hanggang sa muli!